wala akong mic. Isa pa. Same pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin mo? Yan! Hindi ba na nakakaloka? Tunayos laban. Hello. Thank God it's Friday! Nakakaloka. Bilis talaga ng araw. Correct. Akalain mo ba naman next week kalahati na naman ang buwan ng Oo Enero? Parang kaka-Disyembre lang. At saka nakakatuwa, Mare, no? Hindi pa natin last episode. Oo, hindi. Sobra. Nagtuloy-tuloy. Bilang nyo, ilang linggo na lang. Chinese New Year na Oo naman. nga. O, diba? Magbibigay na naman tayo ng malagkit na tikoy. O, diba? Isasampal ko sa lahat. O, swertihin ka sana. O, diba? Eto, gusto mo nang madikit, ha? O, diba? Fly paper. Charot lang, ha? Ginawa mo lang, ha? O, diba? Anyways, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman, Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! 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 Oy, diba? Masasanayan din natin yung tatlo na yan. Oo. Diba na nakakaloka? Siyempre, hanggang sa pag nag-10 years tayo, para tayong ambulansya. Oo, diba? Tabi. Gaganon ka na. Isang magandang araw po sa inyo lahat. At syempre sa lahat ng mga naghahanap buhay pa rin ngayong araw na ito. Hangad namin na kayo ay kumita ng bonggang-bongga. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa paligid ng Quiapo Church, mag-ingat po tayo. Correct, diba? Syempre ngayon, diba, medyo mainit o ulan, diba, yung mga ganyang aspeto. Sana'y lagi tayo may daladalang pananggalaban sa ulan dahil syempre mahirap na magkasipon, magkaubo, diba? Yung mga ganun. Hindi lang dapat payong ang daladala mo. Ano? Kailangan meron ka ding food supplement na pagkakatiwalaan. Correct. Tulad ng MX3. Diba? Ng bonggang-bongga yan. Correct. Kaya nga naman sa lahat pa rin po ng ating mga panggad, syempre sa lahat pa rin ng mga feeling bakasyonista, sana naman sa Lunes ay pumasok na kayo. Oo nga. Bagong pasok ng taon, yung 4 days agad, ni-leave. Ang daming absent. Ni-leave agad na nakakaloka. Wag mo naman akong paringgan. Diba? O hindi Actually, may dagdag ka. Oo. Diba yung napanalunan mo, gagamitin mo na yan sa Lunes. Correct. Sa health. Diba? Kailangan sa health ang ating... Magpapapem-pem na siya. Magpapa-change oil. Correct, hindi ba? Dahil sa darating na Lunes, Martes at Miyerkules, ako po muna ay mag-iisa. Oo. Dahil gaya ng aking sinabi, magpapapem-pem ang aking kasama. Sasabay ko ng balakang. Oy, Mare, batiin lang natin yung mga yung mga nanonood sa atin via Facebook Live at sa ating YouTube, sa ating Correct, replay. di ba? Sa dami ng ating mga new followers, maraming salamat, hindi ba? Pero eto na. Anong chika? Natutuwa nga ba to ng ilan? Pero marami ang nalungkot, di ba? Sa alin? Kasi nga kamakailan lamang ay nag-surface all over the social media. Gusto kayo nag-surface, Mare. Diba? Parang diaper. Lumutang, ganyan. Hindi, alam naman natin, di ba, na may mga artista na nawawala sa mundo ng limelight. Tapos may mga artista na dating sikat na sikat, tapos ang kinahinatnan na ganito, ganyan. Pero isa sa mga nag-surface ay itong si Jiro Manyo. Yung magaling na aktor to. Oo, di ba? Dahil kamakailan lamang ay, alam mo yon na naging controversial ang pagsasanla niya ng kanyang Gawad Urian Best Actor Awards. Uy, bakit? Kay Boss Pinoy ba yun? Boss Toyo? Oo, Boss Toyo. Sorry. Sino ba boss mo? Mali. Boss Pinoy. Boss Pinoy. Yung nakuha ng pangalan. Kasi di ba, parang, ay teka sandali, ano nga, Boss Toyo. Di ba? Na talaga nga naman, dahil syempre sa kahirapan ng buhay, at syempre alam naman din natin. Natatawa mo lang sa Boss Pinoy. Ganyan talaga dapat, alam mo yun, sasalpa ka agad sa utak mo. Hindi yung tipong si parang Boss tunog bugaw yun sa Avenida. Ay, nako, nakakaloka. Tuloy mo. Diba nga, dahil nga doon sa kanyang, alam mo yun, pinaghirapan bilang Best Actor Award sa mga pelikula, lalong-lalo na sa pelikulang Magnifico. Doon sa mga hindi nakakakilala, nagsimula po si Jiro Manyo bilang isang Best Child Actor hanggang sa nabigyan siya ng Best Actor Awards. Diba, na nakakaloka na yung mga ganitong artista ay pinanghihinayangan ng iba. Oo.
Diba? Dahil nga sa kanyang pagbenta ng kanyang tropeyo sa halagang 75,000 pesos ay para lang maipangtustos sa kanyang pamilya. Teka Mare, ang sinanla niya ay Gawad Orian. Oo, award. Ano mo nga kami, i-educate mo nga kami kung ano ba tong Gawad Orian na to. Gano'n ba to kahalaga? Ang Gawad Orian ay isang, alam mo yon, award-giving bodies na bumubuo para sa mga, alam mo yon, kumbaga parang sila yung mga bumabase dahil sa Philippine movies. Piling-pili lang. Oo, kumbaga parang ganyan. Kahilera ito yung mga kasama ng Guillermo Mendoza Award, FAMAS. Yan yung mga yan eh. Diba? Ay, Mare, nakita ko dito ilan sa mga nagkaroon ng award ay sina Jan Arcilla. Jan Arcilla yun Diba? Matagal na sa industriya yun. Correct. Pero si Jero Manyo. Correct, Bagets diba? paano nagkaroon? Correct, hindi ba? John Lloyd Cruz, nagkaroon din. Nora Honor. Diba? Yung mga ganyang Grabe. aspeto, lahat yan tumaga parang isa sila sa mga haligi ng pelikulang Pilipino na sila yung talagang nag-a-award sa mga karapat-dapat na mga aktor at aktres. Napaka-prestigious pala. Na parang hindi mo na makita sa panahon ngayon. Oo nga. Diba? TikTok lang sikat na. Diba? Yung mga ganong aspeto. Oo. Pero yun na nga. Dahil nga syempre dito napanood nila yung episode na yan kay Boss Toyo. Diba? Naawa sila. Kaya nga naman na para bang tipong ang mga netizen ay kinakalampag ngayon si Coco Martin. Dahil nga na para bang tipong parang gusto nila sabihin kay Coco Martin na tipong bakit hindi ito bigyan ng pangalawang pagkakataon na mapabilang sa kanyang sering Batang Quiapo. Kasi halos lahat ng mga tipong hindi naman talaga yung mga nakalimutan na, yung mga hindi na napapansin sa industriya, diba, ay nabibigyan ng muling pagkakataon mabuhay ang kanilang mga karera sa pamamagitan ng tulad ni Coco Martin na nagbibigay daan sa pangalawang pagkakataon para sila ay magkaroon muli ng trabaho. Diba? Kasi nga naman, alam mo nakakalungkot dito, si Jero Manyo, alam naman natin ang daming kinasangkutan nito. Diba? Na halos mapariwara. At saka Mari, ilang beses tinulungan niya ni Miss Ai. nagpabalik-balik din siya sa sa rehab. Diba? Na nakakalungkot man isipin na syempre minsan pagkaganyan nalulunod tayo sa kasikatan, na syempre sa perang dumadating sa atin, na nami-mishandled natin. Na ngayon naman ay para bang syempre pamilyadong tao na siya. Diba? Na tipong ngayon ay puro sa pamilya na iniisip niya. Kaya nga naman yung kanyang tropeyo ay naisipan niyang isanla dahil nga, hindi may isanla, kundi ibenta. Dahil para ipang tustos sa kanyang pamilya. Alam mo, Mare, sana mapagbigyan ni Coco kasi isa sa mga artistang naligaw ng landas at napagamit din ng ng ipanagbabawal na gamot. Si John Wayne Sase, kung maaalala mo. Diba? Diba, natukhang-tukhang yan sa lugar nila. Pero Mare, nabigyan siya ng pagkakataon. Kamuntikan lang. Matukhang-tukhang. Ano, ilang beses siya sinutukil? Kasi di ba muntik na siyang tamaan ng yung manok? Ginawang manok sa perya. Mga tipong ganyan. Yung tipong tinatarget, kumakawala. Palos. Hayop ka talaga. Ginawa mong manok naman Hayop ka talaga, Boss Pinoy. So yun na nga, Mare, di ba? Ilan sa mga nabigyan ng pagkakataong makabalik sa showbiz si Boss Pinoy. Ay, hindi, si John Wayne Sase. Correct, di ba? Di ba, sino pa ba yung mga Si Mystica! Diba? Yung mga ganong aspeto na minsang sumikat, na kinalimutan ng tao, diba? Pero andun pa din kasi yung kanilang talento bilang mga magagaling na artista. Tsaka, Mare, Mare, yung kasi wala na nagtitiwala. At saka, Mare, sa pagkakalam ko, nagbago na itong si Jero. Napaproud alam mo kung bakit? Kung saan siya nadapa. Hindi. Kung saan siya na-rehab, alam mo bang siya din ay dun ngayon nagvo-volunteer? Diba? Ang galing nga, diba? Kasi nga ngayon ang kanyang parang kinabubuhay na lang ay volunteer nga sa isang parang gano'n na, alam mo yun, na kaugnay pa rin sa mga LGUs. Diba? Mga sangay ng gobyerno, yung mga volunteer siya doon na wala siyang talagang regular na trabaho. At saka, Mari, kung hindi man si Coco magbigay ng daan para matulungan siya, sana may mga kababayan tayo. Diba? Sana bigyan din ng pagkakataon, diba? Na hindi lang yung basta, alam mo yun, kumuha tayo sa kung anong sinong influencer lang na nakakalimutan na natin yung mga dekalibreng aktor. Tulad niya na award-giving body, mga parang award-winning actor pala siya, pero asa na, wala man lang, alam mo yun,
wala man lang nagbigay sa kanya ng pagkakataon muling para makabangon. Di ba yung mga ganong aspeto? Kaya parang nakakasada. Kaya tama rin din naman, kahit papaano, may mga netizen din naman na super concerned pa din, na nakikita din kahit papaano na yung paghihirap ng tao, na sana mabigyan muli ng pagkakataon, gaya ng iba. Di ba? Kaya naisip talaga kaagad nila, walang iba si Coco Martin talaga Kasi halos lahat talaga, Mari, na kinalimutan ng panahon. Di ba? Hindi naman natin masasabing kasing laos Tama naman si Boss Toyo Hindi mo masasabing, alam mo yung nalaos siya bilang artista. Hindi, artista pa din siya. Diba? Nasa ano pa rin niya yan, sistema pa rin niya paging artista. Pa din siya. Yun nga lang, kukunti na lang nga yung mga nagtitiwala na muling silang bigyan ng pagkakataon para muling makabangon. Minsan, Mari, ang mga artista hindi naman talaga nalalas, nagpapahinga lang. Wala lang silang mga proyekto, pero anytime pwede naman silang makabalik. Correct, lalo diba? na kung wala silang attitude. Diba? Katulad na lang ni Jiro, napakahusay na aktor talaga. At alam din naman natin na ngayon, katulad niya, diba, nagsaserve na siya doon sa isang institute ng gobyerno bilang volunteer para makahikayat din ng ibang mga katulad niya na dating napariwara ang landas para ma-advisean. Tsaka Mari, ano na din to, aral na din to sa mga batang aktor at actress ngayon na sana maging aral sa kanila yung pinagdaanan ni Jiro. Correct, na diba? alagaan yung trabaho. Correct, diba? Aminado naman si Jiro, Mari, na nagkamali siya sa kanya nakaraan. Truth. Diba? Sundan na lang natin yung yung magandang pinatutunguhan ni Jiro ngayon, wag na yung dati. Tama, diba? Yung mga paggamit ng mga illegal na droga. Kasi wala din namang ikabubuti yan sa ating lahat. Diba? Pero hangad natin ang ikabubuti ni Jiro. Correct, diba? Na sana nga magkatotoo at sana marinig din ni Mr. Coco Martin yung panawagan ng mga netizen. At sa pamamagitan ng programa natin, Mare. Correct, diba? Na nakakaloka. Correct. O mali nyo naman, diba? Baka gusto nyong bigyan ng mga kung ano. Diba? I-directan nyo na kay Jiro yun. Correct. Di ba yung mga tulong na pwede nating ibigay, lalo pat may pamilya naman na siya na kailangan niyang buhayin. O kaya, Mari, kung gusto ni Jirong malaman ng mga taong bayan o kaya ng mga netizen o kaya ng ating mga pangga kung anong pangangailangan niya, pwede naman siya magpa-unlock ng interview sa atin. Correct, hindi ba? Diba? Tulad na lang si Miss Cheryl Cosim na ang laki ng kanyang heart sa pagtulong sa mga nangangailangan. Malay mo naman, maging daan si Miss Cheryl ng frontline, ma-feature si Jirong Manyo, ma-interview, diba? Malay mo, magbigay ng ibang proyekto, 'di ba? Happy New Year sa iyo, kapatid. Correct. 'Di ba? Si Cheryl Cosim na nasa Davao kami, kinawindang na driver namin. Bakit? Yung driver namin, bigla siya nagbihis doon. Sa loob ng sasakyan. Yung driver gusto bumaba. Na culture siya. Oo, sabi nga, hindi, okay lang. May damit ako panloob. Hindi, Mari, sa sa entertainment industry, napaka-natural na niyan. Kapag nagmamadali ka. Totoo naman. May kinushock talaga. Kinagimbal ng driver namin doon sa Davao. Kasi bigla siya nagtanggal ng blazer. Sabi niya, hindi kuya, may damit ako sa loob. Ay, naku, na nakakaloka. Anyways, diba, sana nga maging tulay ang bawat tulad ng mga platform na nag-feature kay Jiro Manyo para mapansin muli siya at mabigyan ng pangalawang pagkakataon. I-share natin, itag natin si Coco. Diba? O kaya si Idol Rafi. Oo, diba? Ano diba? gagawin niya sa Senado? Hindi. Diba? Ano? Hindi baka may sangay or may programa ang gobyerno para matulungan yung mga kagaya ni Jiro. Kasi Mari, di ba may mga Naalala ko yung shoot to kill. Ay, yung tokhang. Hindi, kasi di ba may mga may mga grupo, mga Actors Guild na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga aktor at aktres. Lalo na yung mga lalo na yung mga tumatanda na. Diba? At nagkakaedad. Correct, diba? Na pwede pa naman magtrabaho, bigyan naman ng chance. Oo. Diba? Wag na kayong pumili ng mga atichona na mga correct. Na nakakaloka. Gusto magpa-pull out kahit na madaling araw pa dapat ang pack up. Oo, diba? Well, speaking of droga, meron na naman daw yatang isang komedyante na nagbalik droga. Ay? Daw, ha? Oo. Mulang nagbabalik bisyo. Tapos parang ang sinasabi yata is babae ba yun o lalaki? Basta, komedyante. Nagbabalik bisyo daw. Tapos para bang, alam mo yun, yung kotse, nahatak ng bangko. Nala. Diba? Nakakaloka.
Ay, may bibigyan mo yan sa akin. Tara na nako. mag-commercial break na muna tayo. Well, aalamin pa natin ang buong detalye dahil pag nalaman natin, i-explore ko sa inyo yan sa Lunes. Oo, blind item diba? muna. Na nakakaloko. Basta komedyante na nagbalik daw ulit sa bisyo. Kaya halos lahat daw nung naipundar na naman ngayon, nawawala. Oo. Nabigyan na to ng pagkakataon ulit Oh! Anyways, dyan, bibitinin ko muna kayo. Pero sana lahat katulad ni Giro, diba? Nagbabago for the betterment of the society. Napapanahon din, Mare, kasi syempre. Betterment of the society. Ano yun? And for the economy. Oo. And for the greatest love of all. Yes. Hayop. Lyrics. Anyways, ayan, dyan po muna natatapos ang ating chikahan for today's video. Ayan, sa aming pagbabalik, nako, mukhang may kiss and makeup na magaganap. Kung sino man itong nagbati-bati na. Oo. Nagbati na kaya? Nagbati na Carlos sa sila. In fairness, baka niregaluhan na ng Chanel na bag. Oo. Kung sino man yan, isama-sama natin yung pakatutukan na sa pagbabalik ng Baklitasan! Woo! 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 Diba? Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!